Ang kwento ay nagpapatuloy at nagtataka si Ryota kung ano ang ibig sabihin ng babae. Ang babaeng kuneho ay gumamit muli ng kanyang chop attack sa isa pang tao at ito'y nagresulta sa malalang pinsala sa tao na iyon. Nagtataka rin siya kung paano nabuhay si Ryota kahit na pinatamaan niya ito habang may level lamang siya na level 1, binahagi ni Ryota na baka dahil nasa mataas na rank level ang kanyang HP kaya siya hindi nasaktan at nagtataka siya kung bakit nandito ang babaeng kuneho. Ipinakita sa kanya ng babaeng kuneho ang isang carrot at naalala ni Ryota, na ito yung carrot na kanyang naiwan sa dungeon at nakita natin na ito'y nakuha ng babaeng kuneho. Sinabi ng babaeng kuneho na nais niya na magkaroon pa ng higit pang kahangahangang mga carrot tulad nito, at napansin niya na mayroon sila ng marami pa nito sa kanilang bahay. Tinanong siya ni Emily kung gusto niya bang kumain ng mga carrot kasama nila at dito ay nagpalit ang eksena patungo kay Emily na nagpe-prepare ng hapunan, gumawa siya ng noodles na gawa sa carrots at ginamit niya ang mga dahon ng carrots para gumawa ng sauce para sa noodles, gumawa rin siya ng sabaw na may toge at carrots. Napag-isipan ng babaeng kuneho na masarap ang pagkain at iniisip niya na siguro si Emily ay isang diyosa. Sumasang-ayon si Ryota na ang luto ni Emily ay pang-diyosa at binanggit ni Emily na gumawa siya ng marami para makakain sila hanggang sa kanilang gusto. Pagkatapos kumain, umalis na ang babaeng kuneho at sinabihan siya ni Emily na bumisita muli sa kanila. Nagtataka si Ryota kung ano ba talaga ang nangyari at pinasalamatan siya ni Emily. Binanggit niya na palaging nag-iisa siya na kumakain bago siya dumating dito, kaya sobrang saya niya na may kasabayan na siya sa pagkain kasama ang isang bisita. Napaisip si Ryota na palagi rin siyang nag-iisa habang kumakain bago siya dumating dito, at binanggit ni Emily na dapat palaging sabay-sabay silang kumain mula ngayon. Nagpalit muli ang eksena patungo kay Ryota sa ikalawang palapag ng dungeon at nakatagpo siya ng isang zombie at doon, nabali ang kanyang sibat na kawayan habang nakikipaglaban siya sa zombie at napilitan siyang harapin ito gamit ang kanyang mga kamay. Napagtanto niya na yoks ito at nais niya sana na mayroon siyang sandata na pangmalayuan, nagtagumpay siya sa pagtalo sa zombie at nag-drop ito ng isang buto. Nagtataka si Ryota kung anong stat ang itataas ng buto at dinagdagan ng buto ang strength level niya ng 1 puntos, dumating doon ang babaeng kuneho at nagtaka siya kung ano ang nai-drop. Naalala ni Ryota na ayon sa sinasabi ng ibang tao, wala talagang nagda-drop sa dungeon na ito, pero dahil sa kanyang mataas na level ng drop rank ay nakakakuha siya ng stat boosts mula sa mga napapatay niya na halimaw. Na-realize niya na mas mainam na hindi niya ito sabihin sa iba at nagtataka ang babaeng kuneho kung may nakuha na ba si Ryota na carrots. Binanggit ng babaeng kuneho na nararapat lang na mamatay si Ryota kung wala siyang carrots at sinabi niya na dapat silang pumunta sa isang dungeon dahil hindi sila makakakuha ng carrots dito. Binanggit ni Ryota na pupunta sila sa isang dungeon mamaya at hinihiling niya sa kanya na maghintay sa guild. Nagpalit muli ang eksena patungo kay Ryota na papunta sa guild na bitbit ang mga carrots at naiisip niya na mas madali na ngayong patayin ang mga slime dahil tumaas ang kanyang lakas mula sa ranggong F hanggang D. Sa loob ng guild, doon ay lumapit si Ryota sa babaeng kuneho at na-shock ang iba at napasabi na hindi dapat lumapit ang sinuman doon sa killer rabbit na iyon. Binigyan ni Ryota ng carrots ang babaeng kuneho at kinain niya ito at hindi makapaniwala ang iba na kinain ng babae ang carrots na ibinigay ni Ryota. Tinanong siya ni Ursa kung kilala niya ang babae at binanggit ni Ryota na binigyan lamang niya ito dati ng ilang carrots at ngayon ay nagustuhan na siya nito. Doon ay binanggit ni Ursa na bibilhin niya ang mga carrot na ito sa dobleng presyo sa retail at nagtataka siya kung bakit. Ipinaliwanag ni Ursa na ang babaeng kuneho ay si Eve Calles, ang leader at siya ay isang adventurer na ang trademark ay ang bunny ears at may hitsura ng bunny girl. Sinasabi nila na kayang hatiin niya ang isang malaking bato gamit ang kanyang finishing move at kilala rin siya sa pagiging isang carrot samlayer. Sa mga dungeon sa paligid ng Sacro, mayroong mga level ng mga carrots na wala ni isang tao ang makakuha maliban sa kanya. Binanggit niya na may mga tao na namamatay sa pagbibigay sa kanya ng mga carrots na hindi masarap kaya tiyak na maibebenta ng mas mataas na presyo ang anumang carrots na may seal of approval ni Eve at gagawin nila ang lahat para makakuha nito. Binayaran siya ni Ursa ng 15,000 na pilos para sa carrots at na-realize ni Ryota na maaaring kumita siya ng 450,000 na pilos kada buwan kung magpapatuloy ito. Napagtanto niya na dapat siyang magpasalamat kay Bunny Girl para dito at sinabi nito na mas gugustuhin niya ang mga carrots kaysa pasasalamat.
Binanggit ni Ryota na wala na siyang natira at magbibigay siya ng maraming carrots bukas at sinubukan ni Eve na umatake, subalit pinigilan siya ni Ryota at nagulat ang lahat na makita siyang napigilan ang atake ni Eve. Ipinaliwanag ni Ryota na ipinangako niya kay Emily na hindi siya magtatrabaho ng gabi at ipinangako niya na magbibigay siya ng higit pang mga carrots kay Eve bukas. Nagpalit ang eksena patungo kay Ryota at Emily sa dungeon at nakita nila na mayroon silang maraming na lot ngayon. Pumunta si Ryota upang hanapin pa ang mga slimes at nakapansin siya ng dalawang adventurer na sinusubukan patayin ang isang sleepy slime subalit hindi nila ito mapatay. Dumating ang kapitan ng kanilang adventuring party at hawak ng mga adventurers ang slime at tinapos ito ng kapitan. Napansin ni Ryota na malakas ang kapitan at binanggit ng kapitan na dapat silang magpatuloy sa susunod. Humingi ng pahinga ang mga adventurers dahil wala silang pahinga sa loob ng 2 araw. Subalit binanggit ng kapitan na siya ay mag-1 linggo na ng lot sa dungeon noong siya'y isang binata pa. Binanggit niya na sa ganitong paraan siya naging malakas at sinabi ng mga adventurer na hindi sila nakatulog kamakailan, binanggit ng kapitan na ginagawa niya ito para sa kanilang kapakanan at magpapalakas ito sa kanila. Binanggit niya na mahigpit siya sa kanila dahil naniniwala siya sa kakayahan nila at doon ay nauunawaan ng mga adventurer. Na-realize ni Ryota na mayroon din siyang boss tulad nito sa kanyang huling trabaho at binibigyan sila ng imposibleng mga gawain at sinasabi pa na iyon ay para sa kanilang sariling kabutihan. Dumating doon si Emily at tinanong si Ryota kung may problema ba, binanggit ni Ryota na wala ito at binahagi rin ni Emily na dapat na silang kumain, inisip ni Ryota na maganda ito at dumating din doon si Eve. Inimbitahan siya ni Emily na sumali sa kanila at binigyan niya ito ng ilang carrots pudding. Na-realize ni Eve na kahanga-hanga ito at namangha rin si Ryota sa masarap na pagkain. Napagtanto ni Ryota na masaya ito at talagang relax siya ngayon, dumating doon ang kapitan mula kanina at sinabi niya sa kanyang mga miyembro ng partido na huwag silang maging katulad ng mga tao na iyon, dahil ang pagpapakita ng katamaran sa loob ng dungeon ay hindi mapapatawad. Binanggit niya na kahit ang mga item ay may mga espiritu at ang pagsisikap na ginagawa nila sa pagtitipon nito ay nakakaapekto sa kanilang kalidad, binanggit pa niya na ang mga nakuha ng mga tamad na tao na ito ay magiging pinakapangit na kalidad at saka binigyan ni Eve ang mga adventurer ng mga carrots na natipon ni Ryota. Na-realize nila na masarap ito at binanggit ni Eve na masarap ang mga carrots kahit hindi na nila ito ginawa ng matinding paghihirap. Binanggit niya na ang mga carrots ni Ryota ang pinakamasarap at sa pagkaramdam nito na hindi siya makakatapat ni Eve, umalis ang kapitan kasama ang kanyang partido. Nagpasalamat siya kay Eve dahil dito at hiningi ni Eve kay Ryota na bibigyan pa siya ng mas maraming carrots sa susunod na araw, at doon ay nauunawaan ito ni Ryota at nagpalit ang eksena patungo sa kanya at Emily na nagbebenta ng mga carrots sa guild. Pinasalamatan sila ni Erza dahil sa pagdala ng napakarami at binanggit ni Ryota na nakakuha sila ng mas maraming drops ngunit ito lamang ang kanilang nadala. Tinanong sila ni Erza kung wala ba silang magic cart at ipinakita sa kanya ni Emily kung ano ang itsura nito. Ipinaliwanag ni Erza na maaaring makapagdala siya ng mas maraming item gamit ang magic cart at ito ay nagpapataas sa efficiency ng produksyon. Na-realize niya na maganda ito at nagpalit ang eksena patungo sa kanya at Emily na bibili ng magic cart. Pumunta sila sa isang tindahan na inirekomenda ni Erza sa kanila at isang bata ang nag-welcome sa kanila sa tindahan. Tinanong niya ito kung nandito ang kanyang ina o ama at tinawag ng bata ang kanyang ama. Tinanong sila nito kung ano ang kanilang kailangan at sinabi ni Ryota na nais niyang bumili ng magic cart. Binanggit ng may-ari ng tindahan na mayroon siyang bagay para sa kanya at ipinakita nito ang isang cart na may kasamang sistema ng pag-detect ng monster. Binanggit niya na ginawa niya ito kaya mataas ang confidence niya na maggarantiya sa kalidad at nagtataka si Ryota kung magkano ito. Sinabi ng may-ari ng tindahan na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong pilos at nagulat si Ryota at Emily nang marinig ang presyo. Binanggit ng may-ari ng tindahan na maaari silang makakuha ng ordinary na magic cart na nagkakahalaga ng 2 o 3 milyon, kaso wala itong masyadong mga functionalities. Nagpalit ang eksena patungo sa kanila na nasa labas ng bayan at nakikita nila na hindi pa nila kaya na bumili ng magic cart sa ngayon, napagtanto na kailangan nilang mag-ipon para rito at dapat na silang umuwi at kumain ng hapunan ngayon. Narinig nila ang isang malakas na ingay at nakita nila ang mga tao na tumatakbo palayo na natatakot sa isang astray. Nagtataka si Ryota kung ano ang astray at ipinaliwanag ni Emily na ang astray
ay isang uri ng halimaw na lumilitaw kapag ang mga tao ay kumakain ng drops sa mga bahagi ng dungeons kung saan walang maraming tao. Napansin nila na ito ay isang gorilla at napansin ni Ryota na tumatakbo rin ang mga adventurer. Ipinapaliwanag ni Emily na ang mga astray ay hindi nagdadala ng anumang mga item kaya karamihan sa mga tao ay ayaw lumaban dito, dahil hindi ito sulit na pagpaguran. Napansin ni Ryota na ang may-ari ng tindahan at ang kanyang anak na babae ay tumatakbo rin palayo at sinabihan sila na tumakbo rin. Nakita ni Ryota na si Erza ay malapit ng salakayin ng halimaw at siya ay pumasok at niligtas siya. Dumating si Eve at ang iba pang mga adventurer doon para labanan ang halimaw at napansin ni Erza na ang bayan ay nakatanggap ng malaking pinsala. Binanggit niya kay Erza na huwag mag-alala dahil hindi niya hahayaan na sirain pa ng halimaw ang bayan at sinabi ni Emily na sasama rin siya sa kanya. Tinanong ni Ryota ang iba pang mga adventurer na panatilihin ang halimaw na abala at sinunod nila siya dahil wala silang ibang mga plano. Pinigilan ni Emily at ng iba pa ang halimaw mula sa pagsalakay kay Ryota at sinubukan niya na lumapit sa halimaw. Sinugod niya ang halimaw at tinalo niya ito sa isang suntok lamang. Nakita ng mga manonood na kamangha-mangha ang ginawa nito at lahat sila'y nagpasalamat sa kanya dahil sa pagprotekta sa bayan. Naramdaman ni Ryota na ito ay isang bagong pakiramdam dahil walang sino man ang nagalak dati sa anuman ang kanyang nagawa at pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng drop. Tinanong niya si Emily kung talagang hindi nagda-drop ng kahit ano ang mga astray at nagtataka siya kung ang gorilla rin ba ay katulad ng mga halimaw ng dungeon dahil nakakakuha rin siya ng mga drop doon. Napansin ni Ryota at Emily na talagang nag-drop ng isang bagay ang gorilla. At dito na rin nagtatapos ang ating recap. Antabayanan po ninyo sa susunod na episode ang recap natin sa bagong anime na ito.